Hello mga ka-wifey and friends, it's vlog time! Hello mga ka-wifey, kamusta po kanyo lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at healthy kayo at masaya dahil springtime na! Today, ang pag-uusapan natin ay paggawa ng inyong sariling compost sa tahanan. So let's go! So guys, ang kailangan natin ay dalawang ingredients. Isang wet, which is the green ones, like yung mga gulay at mga fruits and eggshells na nagamit na natin. At yung mga brown naman, yung mga dry, like yung mga sanga, mga dry na sanga, mga dry leaves, at mga cardboard. Make sure lang po na tatanggalin natin ang mga label ng ating cardboard, okay? Lalo na yung mga egg cartons. Yan. Tanggalin niyo po yung label niya, ha? Ang ginagawa kong instruction is para sa mga may maliliit na garden or walang garden pero gustong magkaroon ng compost, okay? Ang una yung kailangan ay yung mga food scraps. Also, you can invest on a container like this. This is made of tin. Tapos may plastic siya sa loob. So, ang mga kailangan nating ingredients ay mga tea bag, orange peel. Pwedeng as is siya or pwede nyo siyang tadtarin para mas pino yung magiging lupa nyo. Banana peels, especially itong mga eggshells natin. Itong mga avocado peels or any food scraps na meron kayo sa bahay. Yung mga balat ng sibuyas, balat ng bawang, ganyan. Pwede po yun. So, yun po ang kailangan niya. Sa mga browns naman, ang kailangan natin ay mga ganito. Pwede itong mga ganito, guys. Ang gagawin nyo lang is punitin nyo lang ito. Tigas. Or egg cartons. Pwede rin yun. Ayan. So, ganito yung kailangan ninyo. So, kailangan natin is plain brown na cardboard. Walang yung may mga print, tanggalin nyo po yung mga label na may print, ha? Lalo na yung mga egg cartons, pwede po yun. Or yung mga carton na galing sa Amazon, pwede din yun. Or yung mga wrapper niya, di ba may mga brown na wrapper yun? Pwede nyo rin yung gamitin. Also, kailangan nyo rin ng mga dahon. Kung meron kayong mga tuyong dahon na nalalagdag sa inyong hardin, or kung may existing kayo, you can use that as well. Yung mga sanga din, pwede rin yun. So, sa mga dry na browns, pwede rin yung mga ashes, like this. And kailangan nyo rin ng gantong balde. Ang gagawin nyo, guys, kailangan may takip, okay? Kasi yun yung mag-generate ng heat. And then, ang pwede nyo gawin is butasan ninyo yung ilalim. Make sure na mag-drain yung water. At saka dito sa buong paligid, as many as you can, butasan nyo na lang po siya ng ganyan, okay? Mga ka-wifey, pwede rin po yung ganito, yung mga balde ng paint. Basta lilinisin nyo muna, tapos butasan nyo yung ilalim. Yung buong paligid nito, kasi maganda yung ganito kasi may takip ito. Hindi ko lang alam kung nasaan. Okay guys, for demonstration purposes, gagamitin natin itong compost ko. Imagine niyo na lang na meron tong mga butas na, ha. Unang layer is yung mga brown. After ng mga brown, yung mga cardboard, lalagyan nyo naman yung inyong mga food scrap like this. So, ganyan. And then, brown uli, yung mga cardboard, and then yung mga gulay nyo. So, ganun ang gagawin nyo. Para siyang lasagna. So yun guys, so kailangan talaga may butas kasi babasain nyo siya. Ang gagamitin yung pambasa is hugas bigas or paulanan nyo siya sa labas ng bahay ninyo. Tatakpan nyo siya sa gabi para mag-init siya kasi yun na yung nag-generate na yung kanyang bacteria para mabuhay yung mga nutrients na kailangan ng halaman. Since nandito tayo sa garden namin, ipapakita ko na rin kung ano yung itsura niya kapag naulanan na siya. So after a few days guys, magiging ganito itsura niya. After naulan na, naarawan, at nainitan siya. So magiging ganito po ang itsura ng inyong compost. So after a few weeks, ganito ang itsura niya. Mukha na siyang lupa. Hindi mo na ma-recognize yung balat ng saging, hindi mo na ma-recognize yung balat ng itlog or anything. Ito na siya. So, ito na pwede nyo na itong itanim. So, di ba? Saya. So, hindi siya mabaho, guys.
Oo nga pala guys, huwag niyong lalagyan ng poop ha. Huwag niyong lalagyan ng poop. Ito nga pala ang itsura ng aming compost heap. Teka lang, iikot ko yung camera ha. So, itong aming compost heap mga ka-wifey, no? Itong pag-divider namin na ito is na ano na, nabulok na. So, sinunog na namin. So, ito na lang yung natitira. So, kasi before, before kasi, ito yung bakod namin. Tapos, 3 section yan. Section 2, Section 3. So, yung Section 3, yung mga bagong tanim. Tapos, pag nag-decompose na siya, nandito na siya mapupunta. Tapos, ito na yung final stage niya. Ganon. Okay, so yan ang first stage. Ito na yung second stage. Ayan o, may balat pa ng mga ano. Ayan na yung second stage. Diba? Hindi mo na siya makilala. At ito naman po ang ating third stage. Ayan. Ito na yung compost namin na naulan na at wala nang may natira pa ng balat ng itlog pero nagdi-disintegrate na siya guys. So ayan po ang aming compost. Wala po siyang amoy. So guys, yan ang itsura ng composting. Yan ang paggawa ng composting sa inyong tahanan para po makapag tanim kayo ng sarili ninyong gulay or halaman or flowers para next spring mapaganda nyo rin ang inyong bahay. Pero kahit na gano'n, check nyo pa rin po yung requirements ng halaman na itatanim ninyo kasi yung iba kailangan ng specific na compost. Like halimbawa succulent, pang succulent po yung kailangan yung compost. Pag mga gulay, yung mga multipurpose, pero may percentage po yun. Kasi po yung mga compost natin na natural, masyado po siyang dense. Masyado po siyang dense para sa halaman. So, titignan nyo rin po yung requirements bago po kayo magtanim. Pero, for me, yan po ang aming ginagamit sa aming tahanan. So, yan po mga ka-wifey ang paggawa ng sariling compost sa inyong tahanan. And I hope you enjoyed this video and learned something from it. So, thank you so much for watching. See you next time. Bye! Mwah!